Matapos akusahan ni Engineer Bryce Hernandez, si Senator Jinggoy, nakasabwat di umano ito sa maanumalyang flood control kahapon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa nasabing issue, ay napatunayan na pawang kasinungalingan lang pala ang mga pinagsasabi nitong si Bryce. At sa huli ay napagtripan tuloy ni Senator Marcolita itong si Senator Jinggoy na talagang safe na itong kaibigan niya. Kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya. Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Nag-isa naman sa sariling mantika itong si DPWH Secretary Vince Dizon matapos siyang paulanan ng tanong ni Senator Marcolita kung saan pinuna ni Senator Marcolita ang bulok na sistema ng DPWH na dapat itama upang mahuli ang malalaking tao sa likod ng napakalaking korupsyon na ito. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors, halimbawa 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo, kaakibat po nito kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan Tama po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Nagloading at tila hindi na malaman itong si Secretary Vince Dizon ang kanyang isasagot kay Senator Marcolita. Paano ba naman kasi? Ngayon lang na-encounter ni Vince Dizon ang mga termino at tanong na ibinato ni Senator Marcolita kung saan pati itong si Ping Lacson ay natulala. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na dapat gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ano yung MIPS? What? Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng Multi-year Year project programming. scheduling. yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Alam po niyo yung Survey 123. Aalamin ko niyo po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam, Alam aalamin po ko po. niyo yung SDM4. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po malaman din po natin kung Hindi sino po yung yun mga ang nasa layunin itaas. ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po. Kaya dahil dito ay pinangaralan na lamang ni Senator Marcolita itong si Secretary Dizon at ipinaliwanag kung ano ang marapat nitong gawin upang mahuli ang mga tunay na pasimuno ng katakot-takot na korupsyon sa flood control. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ibinunyag naman ni Senator Marcolita ang nadiskubre niyang mga misleading at maling mga coordinates na ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno na siyang pangunahing dahilan
kung bakit hindi mahuli-huli ang modus ng mga kawatan sa maanomalyang proyekto, bunga ng matagal nang mapanlinlang na kalakarang ito sa ilalim ng ating pamahalaan. Ako po bilang personal kong pangtulong sa komiteng ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maling coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung Mr. sumbong sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po riyan halos 100 o 1,000 proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Naging palaisipan naman kay Senator Marcolita ang usapan ni Jose Cabral at Senator Tito Soto, kaya dahil dito ay pinuna ni Senator Marcolita itong si Secretary Vince Dizon kung bakit pinahintulutan niya kaagad itong si Jose Cabral na mag-resign, gayong ito ang isa sa nakakaalam ng bulok na sistema na umiiral sa loob ng DPWH gamit ang mga misleading na coordinates. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Jose Cabral. Alam po ba ninyo na si Jose Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador, which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Jose Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin gano'n, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat parang sana tanong. po bago nyo inallow siya na mag-resign, ay talagang pinagtatanong. Dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sanang pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects. Deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. At talagang mamimislead itong si Secretary Vince Dizon dahil wala itong kaalam-alam sa ganitong kalakaran. Buti na lamang ay naipaalam na sa kanya ni Senator Marcolita ang kanyang mga nadiskubre na pinaggagawa nitong si Jose Cabral. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ito po yung mga proyektong
katwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya Katulad po ng ano? ng tourism, ng DOTR, ng agriculture, Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, DTI. TICAS, PNP, DND. opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Hindi pa ho ako familiar sa SSP. Di rin kayo familiar sa CSSP, Hindi din po. STO. Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistemang ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat hindi na ayos ang Kindly sistema. wrap up because you have 5 seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Matapos pabulaanan ni Engineer Henry Alcantara ang mga akusasyon ni Bryce Hernandez, ay mangiyak-ngiyak itong si Bryce nang hindi na siya paniwalaan ng Senado dahil sa patuloy na pagsisinungaling nito. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. Huwag kayo iiyak. So, piles of cash, naka-party-party na, wala ka man lang malay. Isa lang yung sinabi mo o may pinagtatakbang ka ba o ano? Wala pong pagtatakban, Your Honor. Bali sa... Doon po kasi sa Huwag kayo iiyak. pile of cash na Yeah, okay. Si magkakaiwalay. Engineer Alcantara, hindi mo na rin maitatatwa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano yung... Kasi ikaw ang district engineer eh. At ikaw rin tinuturo, nakausap kung sino-sinong tao. Kanino para sa proponent, kanino para kay... May mayor pa nga nababanggit eh. Alam mo rin yun eh, maski itanggi mo na wala kang kamali-mali sa pera, eh hindi naman doctored yung photograph eh. Inamin mo na rin, ikaw rin yung nasa harap ng katakot-takot na pera doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad kontraktor rin nagbabayad.